Manila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours and do what you want with me. Bahala na kayo. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Ang lakas ng mga ko, tatapusin ang droga, pati na ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa dami ng pangako, na wala siyang natupad. O ano ba yan? Siya ay isang puto lamang. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni Noy Presidential Spy. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Appeal tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Budularong frog. Naniwala naman kayo. Kampanya lang yan. Kumagat kayo. Ano? Bahala ka sa buhay nyo. So mga kaibigan, yun ang ating opening song. Yan. Tuwing ako ay magla-live, yan na po ang ating opening song, no? Ang pamagat po ng aking compose ay Budolero, no? So mga kaibigan, ay talaga namang nag-viral na po yan sa TikTok, no? Ay, grabe po mga kaibigan, talagang yung mga DD sheets ay sobrang, sila po ay galit na gagalaiti po sa akin. Parang gusto na nila akong tirisin, no? Kasi bakit daw ginaganon ko daw yung kanilang idol, no? Sabi pa nung isa, bakit ginaganon mo yung ano namin, yung Pangulo namin? Wala kang karapatan na ganyanin ang Pangulo namin. Alam mo ba, the best president yan. Ang sagot ko naman, hello, talaga? The best president at wala akong karapatan kamo? Anong ginawa nyo sa aming Pangulo, Bongbong Marcos? Ako lang naman dito ay sumasagot lang, no? Rest back lang ito sa yung ginagawa nyo na panlalait, no? Doon sa March 12 na rally, di ba, ng SMNI. Sayaw-sayaw pa kayo ng saan na daw yung 20 pesos na bugas? Wala na daw yung 20 pesos na bugas. Ganun pala. Sige, rest back na tayo. Promise ba kami? Pagkatapos ngayon, galit kayo? Sasabihin nyo na, bakit ginaganon mo ang aming Pangulo? Hello. Rest back lang po ito. At ang kagandahan po sa amin, rumesbak man kami, pero meron kaming video na talagang katunayan na nangako si RRD, na talagang siya ay nangako, di ba? Ito ay nag-viral na sa TikTok, no? Inaasar nga ako ng mga DD shit, sabi nila, hindi magba-viral ang kanta mo kasi sintonado ka. Hello? Talaga ba? Partida, sintonado pa. Nag-viral naman, di ba? Tingnan niyo mga kaibigan, sa TikTok, viral na siya. Yan ay ating sagot doon sa panlalait nila sa ating Pangulo na ang 20 pesos daw. Pangako daw na hindi daw natupad. Pero sa awa ng Diyos mga guys, ni isang video wala silang maipakita na talagang nangako ang ating Pangulo. Pero si Duterte, ang daming video. Nangako siya na 3 to 6 months, tatapusin daw niya ang droga, ang korupsyon, ang kriminalidad. Pagkatapos meron pa siyang pangako mga guys, magje-jet ski. Wala naman ding nangyari. Tapos yung sinasabi pa niya na ipapasa nga daw yung rice tarification law para nang sa ganun magmura daw ang bigas, at least maging 15 pesos. Di ba? Kasi babawasan daw ng
7 pesos, at least daw magiging 15 pesos daw yung yung bigas. Oh, meron din siya noon mga guys na panood ko rin yung video na yun, pero hindi ko na lang sinali dito, di ba? So, ibig sabihin, si Duterte, marami talaga siyang video na siya ay nangako. Diba? Pero si PBBM, wala silang maipakita. Dinidare ko sila noon pa, yung mga DD Shits vlogger. Ang sabi ko pa, pag meron kayong naipakita na totoong video na nangako si PBBM ng 20 pesos, hindi na ako magva-vlog. Ihihinto ko na ang aking pagbablog. Diba? Dare. Pero wala silang maipakita kasi wala naman talagang pangako ang ating Pangulo. Diba? Ang sa kanila lang mga guys, puro lang fake news. Fake news. And they're putting words into our president's mouth. Ganun ang ginagawa nila, no? Ganyan naman sila. Yan naman ang hilig nila guys yung mag-fake news at maglagay ng mga words in somebody's mouth. No, ganyan sila. Jade Gabriel Cabalias, tuloy pa rin ang himod sa puwet sa First Lady. Sana nga magkatotoo yan, no? Sana. Kaso hindi no? Ang totoo talaga niyan, mga kaibigan, kayong mga DD Sheets, ang himod sa puwet. At ang inyong poon, himod sa puwet ni Xi Jinping. Diba, mga kaibigan? Pero ano nga sabi natin dito, hindi naman araw-araw ay Pasko. Anong ibig sabihin yan? Hindi araw-araw ay Pasko. Nagkakaroon din ng katapusan ang lahat ng kasamaan ng tao. Diba? O mga kaibigan, yung kanilang kaalyado nila na si T-Bes. Si T-Bes po ay nahuli na po sa Timor-Leste. At ang kapal ng mukha, mga kaibigan, wanted na siya dito. At ginawa pa siyang, dineclare siya as terrorist pagkatapos nasa sa Timor-Leste. Aba, nakukuha pa niya mag-golf. Alam niyo ba ang golf, mga kaibigan? Yan ay laro ng mga billionaires. Laro yan ng mga mayayaman na tao. So, ibig sabihin, mga kaibigan, kahit hindi siya nagtrabaho, kahit wala siyang trabaho, mga kaibigan, pumunta siya, nagtago siya sa Timor-Leste, nakukuha pa niya maglaro ng golf. At kahit wala siyang trabaho, ang pera ay, ayan lang, dumarating lang sa kanya, ang dami niyang pera, mga kaibigan. Alam naman natin, mga kaibigan, kung ano ang ginawa ni T-Bes, di ba, sa kanyang lugar, doon sa Negros. Di ba, yung maraming mga nagreklamo noon sa Senado, mga kaibigan, no? Ay naku, ang pusa namin, no? Ang laki talaga ng pusa, no? Andyan sa bubong. So mga kaibigan, no, yung mga reklamo noon kay T-Bes sa Senado, na ito daw si T-Bes, kapag meron daw mga negosyo doon, no? Di umano, no? Ito yung mga reklamo kapag may mga negosyo doon na nakikita, di umano, nitong si T-Bes at ng kanyang family, na medyo nag-grow na yung mga negosyo, mga kaibigan, anong ginagawa di umano ni na T-Bes? Kinukuha nila. Yan yung mga di ba, yun yung mga aligasyon ng mga nagrereklamo na hinaharas na sila, na pinapaalis na sila at kinukuha yung kanilang mga negosyo. Baka kayo naging ganyan kayaman, di ba si T-Bes, mga kaibigan. Pero yan ay mga aligasyon sa kanya, di ba, na hindi naman niya sinagot. Kaya nga yun ang reason, di ba, bakit siya pinapapunta noon sa kamara para sagutin yung mga aligasyon. Pero hindi naman siya pumunta. Ang ginawa niya, siya ay nagtago. Di ba? At ayan nga mga kaibigan, sabi ko nga, hindi lahat ng araw ay Pasko. Lahat ng kasamaan ay merong katapusan. Diba? So, ngayon mga kaibigan, dahil nahuli na yan si T-Bes, siguro, magre-request na ang ating DOJ, no, na talagang papuntahin na dito yan, na iuwi na dito yan, at dito siya haharap sa hukuman, no, ng Pilipinas. So mga kaibigan,
ano naman kaya ang mangyayari doon sa iba ng mga kasangga ng mga Dutertes? Ano naman kaya ang mangyayari kay Kibuloy, mga kaibigan, no? 'Di ba? Meron na siyang warrant of arrest. Mga kaibigan, nagtingin ako kanina sa mga news, no? Kung naaresto na ba si Kibuloy. Pero wala akong nakita no? Wala akong nakita na na news na siya ay naaresto na, no? So marami na pong nag-aabang sa kanya, mga kaibigan, no? Kung mga guys, no? Yung mga aking viewers dito. Meron ba kayong alam na aresto na ba si Kibuloy, mga kaibigan? Kasi si Tibes na aresto na At si Kibuloy, 'di ba? Nilabas na yung kanyang warrant of arrest. Pero tinitingnan ko kanina ang mga balita. Wala pa akong nakikitang balita na sinasabi na si Kibuloy ay inaresto na. Mga kaibigan, medyo mahirap yata arestuhin itong si Kibuloy kasi nakatago ito Diba? So, ito ang problema, mga kaibigan. Paano mapapatupad ang pag-aresto kay Kibuloy? No? Paano? Wala ako nakikita dito na sa mga balita na naaresto si Kibuloy. Wala. Kasi usually, lumalabas ka agad yan dito sa mga balita pag nag-i-scroll ako. Pero wala pa. So, mamaya mga kaibigan, abangan natin, no? Kung paano aarestuhin si Kibuloy. Yan. Marami nang nag-aabang, mga kaibigan, no? Tungkol sa pag-aresto kay Kibuloy. Yan. So, yun lang sinasabi, mga kaibigan, na yun nga, ang Davao, yung Davao PNP, mga kaibigan, sila ay willing, no, na talagang maki-cooperate dito nga sa pag-aresto kay Kibuloy. Pero, paano nila aarestuhin si Kibuloy kung hindi naman nila makikita? Yun ang problema, mga kaibigan. Florida Greenfield, marami pong salamat sa stars na iyong na-send, 100 stars. Marami pong salamat. Yan. So, ito ang mahirap, mga kaibigan. Pero naniniwala ako na kahit anong gawing pagtatago ni Kibuloy, darating at darating din ang araw na talagang siya ay mahuhuli. Maiispatan at mahuhuli, mga kaibigan. Napakaraming mga nagtago noon, mga pinaghahanap ng batas na napakatagal nilang nakita, mga kaibigan, na talagang tagong-tago sila. Pero dumating din yung panahon na kahit saan sila nagtago, nakita din sila. So, eto mga kaibigan, no? Alam ko, darating din yung time, mahuhuli din yan. At ano naman din kaya ang mangyari doon sa isa? Kay Digonio. Guys, mukhang sa tingin ko gumugulong na talaga yung kaso ni Digonio sa ICC. Kasi eto nga, 'di ba, yung ICC, mag-hire po sila ngayon ng translator na Cebuano. Bakit sila mag-hire ng translator na Cebuano? O anong ibig sabihin nun, 'di ba? O doon pa lang malalaman mo na talagang merong improvements. Meron nang nangyayari, mga guys, no? Kaya ang ICC ay nag-hire ng Cebuano na interpreter para i-interpret yung mga salita, yung mga confession ng mga Cebuano na mga witnesses, no? Kaya mga guys, natitiyak ko na talagang gugulong talaga yung kaso na yan. At hindi natin alam kung itong taon na to or next year, di natin alam, mga guys. Pero sa tingin ko, hindi ito pwedeng baliwalain, no, ni Duterte. Kaya nga siguro talagang si RRD ngayon, mga guys, ay talagang parang na sila desperado, no? Desperate na sila at takot na sila sa kanilang mga multo. Diba? Kasi nga, gumugulong na talaga ang kaso.
At kailangan naman talagang gumulong yan para magkaroon na ng hustisya ang 6,000 plus na mga biktima. Sa DOJ naman, 7,400 yung record nila. Pero sa CHR, 30,000 kasama na doon yung mga collateral damage na tinatawag, di ba? So dapat lang talaga na yan ay matuldukan na para magkaroon naman ng hustisya ang pamilya ng mga biktima, di ba? Vida Cardona, good morning Ma'am Admin Rich. Salamat po Madam dahil nandyan kayo sa sumusuporta sa minamahal naming PBBM. Opo, always po tayong susuporta at hindi po tayo mang-iiwan. Wala pong iwanan mga kaibigan, no? Sa pagsuporta natin kay PBBM. Jerry Rono, shout out from Silang Cavite. Hi, hello. Shout out po sa inyo mga taga Silang Cavite. Ingat po tayo palagi, no? So, mga kaibigan, eto, talagang nakikita natin, no, pati, sabi nga, may dumaan sa post ko kanina, no, si Tibes, at least nahuli na siya. Si Bantag pa pala, mga kaibigan. Isa din yun, hindi pa uhuli ng buhay, di ba? Bantag. Pero naniniwala ako, isang araw, maiispatan din yan. Ba? Tapos, ang nakakalungkot, si Sulueta. Patay na. Di natin alam, iniimbestigahan pa ng DOJ kung ano ang nangyari, kung meron bang foul play sa pagkamatay ni Sulueta. Di ba? So, ayan mga kaibigan, no? Tapos, unti-unti na nagkakaroon na ng kumbaga hustisya yung mga nangyari noon sa past administration na mga pang-aabuso sa human rights, no? Nagkakaroon na unti-unti ng hustisya. Dali natin to. Okay. Ano? Oh, wala pa mga kaibigan eh. Wala pa yung ano. Mamaya, tingnan natin Tingnan natin mamayang hapon. Kung paano nila aarestuhin itong si Kibuloy. Yan, wala pa. Ano pa lang ang nakalagay dito sa balita eh. Nakahanda ang Davao City Police para asistihan ang pag-aresto kay Apollo Kibuloy matapos ang pagsipot nito sa mga pagdinig ng Senado tungkol sa mga aligasyon ng sexual abuse. No, so wala pa rin. Hindi pa rin talaga naaaresto. Ito talaga yung inaabangan talaga yung kay Kibuloy, no? So Davao City Police are ready to be deployed to assist the lead agency in arresting tele-evangelist Apollo Kibuloy after he failed to appear in the Senate hearings regarding sexual abuse allegations. Police Captain Hazel Tuason, spokesperson of the Davao City Police, said they are still waiting for coordination with the Senate's Sergeant at Arms and are ready to assist them in the arrest. Mga kaibigan, siguro ang magandang gawin nila dito, ang gawin nila dito mga kaibigan ay yung wag silang magpapasabi mga kaibigan. Dapat yung surprise. Surprise talaga ito. Kasi once mga kaibigan na nagpasabi ang mga yan, wala na. Siyempre matitimbrehan yan siya, tapos makakapagtago yan. So siguro, kailangan talagang mga kaibigan, surprise, no? So Tuason said the Kalinan and Buhangin police stations where Kibuloy's Prayer Mountain and Church are located are also on alert on the developments regarding the church leaders' whereabouts. Kasi mga kaibigan, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na walang kontak yan dyan si Kibuloy. Kasi di ba mga kaibigan, taga Davao yan eh. Pagkatapos, malakas sa Davao yan. Ang si RRD, na kanyang best friend,
Naging Pangulo dati ng Pilipinas, pagkatapos taga Davao, protected yan siya, mga kaibigan. Kaya hindi ako naniniwala na walang nag-ano dyan, walang nagtitimbre. Meron dyan talaga, mga kaibigan, na mag-aahas, no? Kaya, eto, siguro talagang kung aarestuhin siya, mga kaibigan, mas maigi na sorpresa talaga. Pero ang problema, paano naman makakatulong yung Davao City Police kung hindi sa kanila sasabihin? At saka syempre taga doon yan sila Davao City Police. So dapat talaga may coordination nila. Ang magiging problema nga lang kasi Davao City Police yan. Alam naman natin, mga kaibigan, di ba? Na malakas yan sa Davao City Police. Paano yan, mga kaibigan? Kung makapagtimbre, ay, pupunta ngayon dyan, pupunta kami ngayon dyan, aarestuhin ka namin. Di ba makakaano na siya, di ba? Makakatakas na siya. Kaya, eto yung challenge, mga kaibigan, kung paano nila ipapatupad itong subpoena na to, itong arrest, itong warrant of arrest na to, no? Since last week, police said that they have not yet located Kibuloy in both Buhangin and Kalinan districts. Kita mo hindi daw nila malocate kung nasaan daw si Kibuloy since last week. Di ba, mga kaibigan? Hindi nila malocate. So, ito yung problem. Paano nila ito aarestuhin? Di ba? Pero naniniwala ako, mga kaibigan, hindi yan makakapagtago habang buhay. No, darating din yung araw na talagang siya ay mahuhuli. David Ricardo Valencia Ferro, hello Admin Rich. Hi, hello David. Kamusta ka na dyan, no? What's up? Ano nang ginagawa mo, no? Yan, hindi na tayo nakakapag-chat, no? Kasi busy. And Rocky Mark, nahuli na si Tives, Kalbo. Buti nga, kailan kaya si Bantag at Kibuloy? Yun lang talaga. Si Bantag, hindi yan pahuli ng buhay. Sabi niya, di ba? Tives, Bantag, Kibulok, RRD. Yan. Tapos, mga kaibigan, yung isa pa, dapat nga si Andy Bautista, dapat papuntahin na talaga dito yan madaming kaso yan, mga kaibigan. Si Andres Bautista, no? Dapat talaga papuntahin dito yan. I-extradite na yan, mga kaibigan. So, ayan nga, pero naniniwala ako na isang araw, lahat ng yan ay mauhuli na. So, mga kaibigan, lang natin pasadahan lang natin ng konti itong topic na to. Kasi, mga kaibigan, dito sa aking TikTok, no, kapag ako ay nagpo-post, merong mga DD sheets na panay ang sabi na dumami daw yung kriminalidad ngayon. Panay ang sabi na hindi na daw sila makalabas ng bahay kasi ang dami-dami na daw krimen, tapos ang dami-dami na daw adik, no? Yan, mga kaibigan, ang kanilang pinapalabas, no? So, tingnan natin Okay. Tingnan natin, mga kaibigan, kung ano na ba ang sitwasyon, no, ng crime rate dito sa Pilipinas. Tingnan natin Crime rate in the Philippines 2024. Tingnan natin. Okay. Eto, from PNP, ito, mga kaibigan, crime rate down by 27% in January to February 2024 compared to 2023. So, sabi dito, mga kaibigan,
Eto publish ito noong February 5, 2024. So this year lang, nitong February 5 lang the crime rate in the country has declined by about 27% in January to February 2024. No? So nag-decline daw mga kaibigan, bumaba ng 27%, no, compared to the 2023 record. Philippine National Police PNP Chief Police General Benjamin Acorda said on Monday, no? The crime situation update for January 1 to February 2, 2024 reflects a significant improvements with a 27.79% decrease in index crimes from 3,573 to 2,580, a decrease of 993. Acorda said at a press briefing, no? So, yung index crime, mga kaibigan, are offenses that are serious in nature and occur with sufficient frequency and regularity such that they can serve as an index to the crime situation like murder, robbery, rape, among others, no? A 27.78% decrease in focus crime compared to the period in 2023, no? So from 3,546 to 2,561, decrease of 985. So mga kaibigan, no? Doon sa focus crime, nag-decrease siya ng mula sa 3,546 ay naging 2,561 na lang. Ito yung mga focus crime na tinatawag, no? At yung isa naman, yung index crime, mga kaibigan, decrease in index crime from 3,572 to 2,580. So, eto yan mga kaibigan. Kasi, in order for you to say that there's more crimes, no? More crime daw ngayon sa panahon ni President Marcos. You have to look for the data. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, dumami ang krimen ngayon. Ay, dumami ngayon ang katiwalian. Dumami ngayon ang korupsyon. Tapos, pagdating sa data naman ng PNP, nakikita dito na nag-decrease ang ating crime rate. So, ibig sabihin, improving mga kaibigan. 27%, no? Bumaba ang crime rate down by 27% in January to February. So, fake news po ang pinapakalat ng mga DD sheets, no? Sabi-sabi sila sa comment section. Ngayon nga, hindi na ako lumalabas ng bahay. Ang daming krimen. Oo nga, ang daming droga. Meron pang nagsabi, mga kaibigan, alam nyo, ang bilihan ng droga dito, hindi na nga nagtatago Talagang andyan na. Hello? Hindi na nga nagtatago? Ganon? Hindi pala nagtatago bakit hindi mo isumbong sa pulis? Kung talagang totoo yung sinasabi nyo. Sa totoo lang, dito sa amin, wala naman paglalabas ako, wala naman ako nakikitang nagbebentahan ng droga sa daan. Di ba? Fake news kayo. Para sabihin nyo talaga na tumaas ang krimen ngayon, dapat magpakita kayo ng data. May data ang PNP. Di ba? So, ano yung sinasabi nyo ngayon na mataas ang crime rate ngayon? Siguro, eto sa totoo lang mga guys yung panahon ni Duterte, maraming krimen. Pero bakit ang tao hindi masyadong nagrereklamo sa krimen? Kasi nga naka-lockdown tayo. Yung mga tao halos hindi talaga lumalabas ng bahay. Diba? Pero kita nyo naka-lockdown na tayo pero mas mataas pa rin ang krimen sa panahon ni Duterte. Kasi usually sa panahon ni Duterte, ang mga gumagawa ng mga krimen, karamihan ay mga kapulisan. Sila yung mga nagtsuchugi ng mga, diba? Alam niyo naman siguro. DOJ record, 7,400 na mga biktima. Yun pa nga lang, grabe na, krimen na yun Yung bang sa panahon ni Duterte, pagising mo, ay merong merong natumba doon na itinumba na adik. Tapos pag tiningnan mo, butas-butas yung tsinelas. Mahirap lang.
Tapos maya-maya, ay may namatay doon. O talaga, may namatay. Sino? Ano dalawang kabataan namatay. Tapos pag tiningnan mo, naka-uniforme. Pagkatapos, butas-butas pa yung uniforme. Mahirap lang, estudyante pa. Ay, pwede mo namang i-rehab yun eh. Oh, ganyan yung mga nangyari noon sa panahon ni Duterte. Kaya nga 'di ba, maraming nagsasabi, failure ang kanyang war on drugs. Kasi ang pinagtsutsugil lang naman niya yung mga maliliit na mga walang mga small time pusher, small time user. Yun lang ang pinagtsutsugin niya, pero yung mga mayayaman, mga big time na mga drug lords, wala. Nakakawala lang sila, 'di ba? So, yun mga kaibigan. Kaya kung sasabihin ng mga DD sheets na, ay, ang daming krimen ngayon, hindi na kami makalabas ng bahay. Hello? Ako nga, lagi nga ako lumalabas ng bahay. Gabi na nga ako umuwi Punta ako ng House of the Representative. Commonwealth pa yun, sa batasan pa yun, Oh, ang layo ng biyahe ko. Tapos minsan darating ako dito, anong oras na? 11:30, meron pang minsan nakarating ako dito sa sobrang traffic 1:30 ng madaling araw, tapos maglalakad pa ako doon. Oh. Walang tao. O bakit wala namang nangyari sa akin? Cavite pa ito, Cavite, mga kaibigan. Take note, Cavite pa ito. Oh. Wala namang nangyari. Diba? Kaya hindi totoo yung sinasabi nyo na ganyan ay sa panahon ni Duterte walang krimen Hello, naka-lockdown lang kayo, nasa bahay lang kayo. Kaya hindi nyo ramdam. Pero ngayon, mga kaibigan, kaunting krimen lang na mangyari, ramdam na ng taong bayan kasi ang mga tao nasa labas. Di ba? Yun lang yun. Pero ang katotohanan ay bumaba talaga ang krimen. 27% in January to February 2024. Oh, yan yon. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin na mas maraming krimen ngayon dahil ang data ay nag-a-agree. Diba? Yun lang yun, mga kaibigan, no? So, ang hilig kasi ng mga DD sheets mag fake news, no? Ganyan ang nila, mga DD sheet. Fake news, no? So, yan, no? Basahin nyo na lang yan, no? Mga kaibigan, marami niyan dito sa Google. Tingnan nyo yung crime rate 2024. Yan. Para malaman ninyo. At huwag kayo magpapaniwala sa mga DD sheets na walang alam kundi magawa ng fake news, no? Okay. Tapos mga kaibigan, meron na tayong dun sa di ba, sa dun sa guro na nag-viral. Okay naman mga kaibigan kasi eto yung guro hindi naman siya bibigyan ng sanction, di ba? Okay naman. Kumbaga lang pagsasabihan lang na medyo kumalma, no? So okay naman 'yun. Yan. Tapos mga guys, no? Eto, iniimbestigahan na naman ngayon ng Senado yung mga ghost beneficiaries, mga kaibigan, no? Ng DepEd. DepEd na naman, no? DepEd na naman, mga kaibigan. Asahan nyo, mga ilang days mula ngayon, may ilalabas na naman na survey na si Sara Duterte daw ay top performing official. Kasi mga guys, every time na merong inilalabas na controversial or katiwalian ng DepEd, naglalabas agad ng ng survey na si BP Sara Duterte daw ay top performing sa lahat ng mga government officials. Alam na this, di ba? Kapag merong kapalpakan, lalabas lang ng survey. So sila po ang mga yan, mga kaibigan, ay nakasalalay ang kanilang
political career sa survey. Unlike po kay PBBM, ano yung sinabi ni PBBM? Tinanong siya, nasa ibang bansa siya, tinanong siya kung ano ang masasabi niya kasi mataas ang kanyang performance rating. No? Anong sabi ni PBBM? Mga kaibigan, natutuwa naman daw siya sa nangyari, pero ang sabi niya, mga kaibigan, hindi naman daw niya binabase yung kanyang pagtatrabaho doon sa mga performance na yan. Kasi ang mas mahalaga daw sa kanya, hindi daw yung mga survey, kundi yung pagtatrabaho. Kita nyo, mga kaibigan, iba po ang mindset ng ating Pangulo. Baliwala sa ating Pangulo ang survey dahil ang para sa kanya, trabaho. Kailangan magtrabaho ka. Trabaho. At huwag mo nang masyadong intindihin ang survey. Mababa ang survey, magtrabaho. Mataas ang survey, magtrabaho ka. Trabaho lang. No? Pero sa mga Duterte, gusto nila survey. Diba? Ay, itong si ano talaga, ikaw ay binabayaran, nabasa ko na pala yan, no? Binabayaran lang daw ako dito, mga kaibigan. Alam mo itong mga DD sheets, mga ano talaga sila, no? Mga bayaran. Kasi bukang bibig nila bayaran no? Palagi silang, binabayaran ka dyan. Ay, binabayaran ka. Hello? Kung binabayaran ako dito, mga kaibigan, no? Kung binabayaran ako sa ginagawa ko dito, ay ito ang masasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ibig sabihin nun, kung binabayaran ako, hindi na ako dito, mga kaibigan, natigok na ako dito. Dahil isa rin ako sa nagsasabi, katulad din ni Top 1, na yung mga bayaran na vlogger, mamatay na. Diba? So, yung mga nagsasabi naman na bayaran ako, mamatay din kayo. Diba? Sinasabi niyong bayaran ako, hindi naman totoo hindi mamatay kayo. Galit niyo ako Bakit bumababa na ba ang kaso ng druga? Magkano nakuha mo, Kirumaldiz? Renato Villacorta. Sabi ni Renato Villacorta, bakit bumababa na ba yung kaso ng druga? Sandali mga kaibigan, pakita ko nga sa kanya yung droga na nahuli sa sa Davao. Mga kaibigan, pakita ko sa kanya yung kahapon yata yun, may nahuli, mga kaibigan yung sa Davao. Bakit hindi nawawala yung droga sa Davao? Eto yung mo, mga kaibigan, dito ka talaga magtataka. Bakit hindi nawawala ang droga sa Davao? Ayan ito basahin ko 3 magkapatid, 2 kasama arestado sa 1.4 million shabu by bus. Ayon sa report ng SASA Police, 79.9 grams na suspected shabu na may street value na 1,437,220 pesos ang nakuha sa operasyon ng 10:53 p.m. Operasyon 10:53 p.m. ng March 18, 2024 sa Purok Nakada, Barangay Daliao, Davao City. Davao City! Nakakahiya! Davao City! Baste Duterte! Mayor, anong ginagawa mo? Nakakahiya kayo! Davao City! Akala ko ba ang sabi ng inyong tatay, my God, I hate drugs. Kaya itong sinabi ni Renato Villacorta, bakit bumaba na ba ang kaso ng druga?
mo mga Dutertes, bakit hindi nawawala ang mga nahuhuli sa Davao? Davao City pa. Anong ibig sabihin yan? Bakit hindi nawawala ang druga sa Davao? Ha? Davao City pa yan. Baluarte yan ng inyong mga digonyo. Sige, tanungin kita ngayon. Sagot ka, sagot. DD Sheets. Lahat ng DD Sheet, pasok. Sagutin nyo ako, sagutin nyo. Bakit hindi nawawala ang druga sa Davao? Sige nga, tanungin ko kayo. Sige nga. Sagutin nyo. Bakit hindi nawawala ang druga sa Davao? Alam nyo na kung bakit. Diba? Anong sabi ni Las Cañas? Duterte is the Lord of all drug lords in southern Mindanao. Sabi po yan ni Las Cañas, hindi po ako nagsabi niyan, ha? Si Las Cañas po nagsabi niyan. Duterte is the Lord of all drug lords in southern Mindanao. Si Las Cañas ang nagpasabog niyan. Sino pa? Si Asierto, yung dati ding kasapi, no? Self-confessed na kasapi sa Davao Death Squad. Ang sinasabi niya na inimbestigahan nila sina Michael Yang dun sa Cebu Laboratory ng Davao. Pagkatapos present nila kay RRD. Anong nangyari after a few days? Hinanting na sila, binaliktad, at sila ang inakusahan na sangkot sa droga. Akala daw niya matutuwa si RRD kasi eto, winarningan niya si RRD na itong si Michael Yang, ito ganyan. Ito yung investigation namin involved sa droga. Anong ginawa ni RRD? Sila yung binaliktad. Sila ngayon yung pinaganap. 3 years sila na nagtatago. Hindi sila makalabas. Yung isa nilang kasama talagang naabutan at sinugi. Diba? Tapos sasabihin nyo ngayon, bakit hindi nawawala ang droga? Ayan Davao City. Davao City. Hindi nawawala ang droga. Davao City yan, Davao City. Yan yun mga kaibigan. Pasabi-sabi kayo, maraming droga ngayon. Kanino ba yung mga droga na yan? Alam nyo na. Davao City pa, ha? Davao City. Doon pa nanggaling sa nagsasabi ng, my God, I hate drugs. Diba? Mahiya-hiya kayo mga DD Sheets. Davao din, no? Isa kong kaibigan ng taga Davao, ang sabi nga niya, marami daw talaga sa Davao na yung mga contraband, mga illegal daw po. Diyan, pumapasok daw talaga yung mga illegal dyan. Kasi mga kaibigan, di ba meron silang yung kanilang mga port, minsan na talagang diretso from China, no? From China, diretso, doon. Kumbaga mga kaibigan, vulnerable sila doon sa mga doon sa mga ganong klaseng mga illegal na mga contraband kasi hindi na dumadaan dito sa national diretso sa kanilang mga port sa Davao. Kaya kapag merong mga doon mga kaibigan, kung sila magsasabuatan sila, walang alam yung mga taga national, taga Manila, kasi sila lang doon ang magsasabuatan direct from China yung mga illegal contraband. Ganon yun mga kaibigan. Madami talaga doon, no? Kaya yan, nakakatawa tong mga tong mga DD Sheets na to, na sinasabi nila na hindi daw nawawala ang druga. Hello, ito, Davao City. Ang druga. Nahuli, kakahuli lang, druga, Davao City. Mahiya-hiya naman kayo, DD Sheets. Di ba? Tapos sasabihin nyo, walang druga dito sa Davao. Sasabihin nyo, ay safe dito. Maglakad ka dito, hindi ka marirape.
O talaga? Pagkatapos, yung anak nung nagsasabi na safe ang Davao, self-confessed na rape victim. Oh. Akala ko ba safe sa Davao? Bakit mismo yung anak ng nagsasabi na safe daw sa Davao, self-confessed na rape victim daw siya? Si Sara Duterte, di ba? Sinabi niya, rape victim daw siya. Oh, akala ko ba safe dyan? Oh, bakit bakit yung anak mo mismo na rape? Oh, di ba? Kung titingnan natin mga kaibigan, malaking insulto yun sa kanya. Siya yung nagsasabi na, maglakad kayo dyan. Mga babae, maglakad kayo ng gabi o madaling araw. Hindi kayo maaano. Pagkatapos yung anak niya na rape, paano mo paniniwalaan ngayon yung sinasabi niya, di ba? So, puro lang talaga sa mga tao, pambudol. Talaga budulero, no? Talaga certified budulero. Masasabi natin. Itong si Dutae, no? Certified budulero si Dutae. Mio. Hindi naman lahat pumupuri sa bangag, ngiwi. Marami pa namang matino at hindi hangal. Bangag? Si RRD, bangag talaga yun. At saka ngiwi, di ba? Lalo na ngayon, lalo na yung nung March 12, di ba? March 12 rally, anong nangyari sa kanya? Mga kaibigan, mumurahin pa sana niya si PBBM, di ba? Sabi niya, yan si Marcos, pasyal-pasyal lang yan. Tapos biglang, parang na mild stroke. Tapos magsasalita siya, wala na siyang masabi. O siguro pinitik ng Panginoon, tama na yung ginagawa mo, hindi na maganda yan. Pagkatapos gusto niyang kunin yung tapos nabitawan niya kasi wala siyang lakas. Di ba? Karma! Nakakarma na! Pagkatapos hanggang ngayon, walang health advisory kung anong nangyari sa kanya. Dating president ng Pilipinas yan, di ba? Walang health advisory kung anong nangyari. Magtataka ka, bakit walang health advisory? Kaya yung mga nagsasabi na ngiwi-ngiwi si PBBM, nakakatawa, no? Ang bilis ng karma. Sinasabi nilang ngiwi-ngiwi si PBBM. Ayun, yung kanilang poon, naging-ngiwi din. Tapos may sinasabi pa sila na yung in-edit pa nila yung ni PBBM, inuulit-ulit nila yung utal-utal daw. Ngayon, ang bilis ng karma. Nung si RRD na utal mismo habang nasa rally. Ang sabi niya, wala na, natuchoke na siya, wala nang lumalabas sa kanyang bibig. Diba? Ganyan kasi kapag kapag masama ang mga pinagsasabi sa kapwa. Ilocana ti Ilocos Sur, hindi kasi madami sa Davao. Opo, madami kasi dun. Maraming druga dun. So mga kaibigan, bago po tayo mag-end, mga kaibigan, ay atin po munang ipatugtog muli ang ating pong Doon sa 20 pesos na ang ating kanta, no? So, yun mga kaibigan, bago tayo mag-closing, na totoong nangako patugtog muna na tayo at RRD. sayaw-sayaw. Pero wala naman kayong maipakitang Sayaw-sayaw video po na tayo. nangako si PBBM dahil hindi naman talaga totoo na siya ay nangako. Mga kaibigan, sayaw-sayaw tayo. Pasong-pasong ka, budol ka. Ikaw sa'yo ang pambubudol, dutae ka. If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ni noong President. Piling tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Piling tayo, lahat tayo'y nabudol. Ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Ang lakas ng mga ko, tatapusin ang droga, pati na ang korupsyon at ang kriminalidad. Sa dami ng pangako, nang wala siya natupad. O ano ba yan? Siya ay isang budol lamang.
If I am president, I would get rid of criminality, drugs, and corruption. Just give me 3 to 6 months and I will do it for you. I will deliver. Yan ang pangakong binitiwan ng aking presidential aspire. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol. Degonyo, degonyo, degonyo. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Appear tayo, lahat tayo'y nabudol, ikaw rin ay nabudol, ako rin ay nabudol. Ordinary frog. Okay, mga kaibigan. Yan. Salamat po. Marami po salamat. At ito po muli si Admin Rich, no? Palagi po nagsasabi na fight fake news, expose the truth. Ay, may pahabol Rhea Boone. Sunod na si Kibbs at Bantag. Join Duterte's mamama. Correct, no? So maraming pong salamat uli, mga kaibigan. At hanggang sa muli po, no, fight fake news, expose the truth. Bye!